Miss Gabagalitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pagka, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Diba, Metro and Mega Manila na patuloy pa rin po nakatutok sa amin. Yes. Magandang umaga pa rin po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga nanonood sa amin via our social media platform. Especially on Facebook, TikTok, and YouTube. Yan, sama kayong panig ng Pilipinas at ng mundo. Hello Philippines and hello world. Diba? Uy, pero bago ang lahat, Mare. Ito talaga hindi natin pwedeng palagpasin. Yes. Maraming salamat po sa Bingo Plus for inviting us last Saturday for the second year na ginanap ang Howlers Manila. Howlers Manila 3.0. Diba? Na kung saan nga naman nandoon nasaksihan mo. Diba? Si Rico Blanco, diba? Uy, alam mo, malungkot ang mata ni Rico. Diba? Nakikita ko nga din sa mga videos. Hindi ko na inabot kasi alas 11 na yun daw. Nakakatawa. Alam mo, sutil talaga mga tao. Bakit? Damang-dama ko nung gabi na yun, ang dami nagpunta doon, hindi para manood kay Rico Blanco, kundi para makibalita sa kanya. Diba? Para makiaba. At saka hindi, pinagsabihan naman na talaga kaagad, diba? No interviews. Correct. Diba? Nung entourage niya. Tapos, diba, chika siya na ano, kumusta kayo? Oo. Sabi ng mga tao, ikaw, kumusta ka? Tapos, diba? Sino yung naaalala nyo pag kinakanta ito sa ng mga tao? Sumigaw. Maris! Diba? Maraming salamat. It was indeed a festive event na ginanap po yan dyan sa may CCP Open Ground last Saturday. Of course, napakasaya dahil talagang ang Bingo Plus ay talagang todo ang pagbibigay kasi yan sa mga tao. Ang daming may bit-bit ng loot bags ng Bingo Plus. Correct. Ang daming nakakuha ng mga regalo. In fairness, sa paglalaro doon, diba? Ay, palakpakan lang din natin ang ang local government ng Pasay City. Correct, diba? Kasi naging ligtas ang safe, diba? Walang yung kita mga mo naman, kapulisan. diba? Siyempre, music festival. May pideya. Tama, diba? Nakakaloka. Hindi, siyempre, diba? Pagsisiguro na din. Diba? At talaga nga naman, napakasaya ng Howlers Manila na ito. Ligtas. Congratulations, of course, din sa organizers. And of course, to Bingo Plus na walang sawang sumusuporta lagi sa pagbibigay ng kasiyahan sa mga tao. Tsaka mahigpit talaga sila, Mari, na hindi pwede magpapasok ng mga bata. Diba? Ng mga talaga. Mga minors. Diba? Bawal. Truly. 'Di ba? Kasi syempre it was a festivity for everyone to enjoy, 'di ba? Ganyan din naman ang hatid ang Bingo Plus, makapaghatid ng responsableng kasiyahan para sa lahat. Dahil sa Bingo Plus, sa Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. 'Di ba? Yun. So yung balik tayo kay Rico Blanco. So, kasi nga, Mare, 'di ba, kumanta-kanta siya doon, nag-perform siya doon. Kitang-kita naman sa kanya na medyo parang malungkot yung mata, mga ganyan. Pero 'di ba, show must go on. Hindi niya kasi ako nakita. Ganon, hindi kami nagtagpo. Tayo nga hindi nga magkita-kita. Sa laki ba naman ng open grounds na 'yon? Asang ka? Ayun, mayat-maya, alam mo yun, nandiyan sa tabi ko, tapos biglang paglingat mo, wala na naman. 'Di ba, yung mga ganyan, ang hirap maghanapan sa CCP Open Grounds. Doon kasi si Maki. Diba? Di mo kinanta niya yung dilaw. Pero eto na nga ang chika ko for Akala ko si Maki ang dilaw. Hindi. Yung baklang ang madilaw. Eto, Mare. Pasari ni Jan Lapus para kay Boy Abunda. Yan ang sigaw ng mga tao, Mare. Matapos usap-usapan na ang expose ni komedyante, director at TV host na si Jan Lapus na bagamat walang binanggit na pangalan at konteksto ay hinulaan ng mga netizen na para daw sa Asia's King of Talk. Na si Boy Abunda. Dahil nga doon sa Walang tumutugtog sa wala, background natin. meron. Ayan. Tapos, diba? Kasi Mare, nung last Friday, nag-comment itong si Tito Boy Abunda at nagpahayag na medyo pagkadismaya. Dahil nasa statement. Hindi daw convincing. Tsaka parang sinabi nga niya na parang tipong
yung konsepto nung sinasabi mo nga na hindi mo alam, pero pinadidelete mo nga yung mga messages. So aware ka na may girlfriend. Correct. Diba? Pero eto na nga, hindi nagtagal ay nag-post naman sa kanyang ex account. Sino? Itong si Jan Lapus at ang sabi, nag-comment. Linis baka ilabas ko ang Globe Tracker pics and vids. Ay, may ganun. Yes. Talaga ba? Ano Correct. kaya? Aantabayanan ba natin to? Ayon sa ulat mare ng isang local na pahayagan, batay na rin sa hula ng ibang netizen, ay ang tinutukoy raw kasi ni Sweet na Globe Tracker ay ang issue na lumabas noong 2007 na natuklasan daw ni John ang ex-boyfriend na nagtutungo, ang kanyang ex-boyfriend na nagtutungo daw sa bahay ng TV host sa pamamagitan ng trackers na nasa cellphone nito ay nabigay sa kanya ang informasyon. OMG! So ibig sabihin meron meron silang history. May pinanggagalingan ang mga chuari-wap-wap. So may history sila kung gano'n? Yes. At yun daw ang dahilan kung bakit nagsiselos itong si Jan Lapus dati. Move on na. Tapos naman na siguro yung kung ano man. Imagine, 2007 yun. 2007. Kapapanganak lang nung kahera sa bangko. Neneng pa ako noon, sariwang-sariwa. Hindi. Kumaga sa mani, alam mo yung bagong buka, gano'n. Bagong tariya, ganyan. 2007. Patani ka pa Fresh nun. na fresh pa talaga. Kumaga sa ano yun, kumaga sa Talaba, manamis-namis. Kapapasok lang ng New Millennium yung mga time na yun. Ano? Truth, diba? Diba? Tapos may Globe Tracker na sila nung time na yun. Mahigit hindi, kulang-kulang 2 dekada na nakalipas. Yes. Diba yung mga ganong aspect? So may pinanggagalingan. Sa bagay kasi wala naman iba din nag-comment, diba? Na mga talagang, alam mo yung batikang talagang kilala sa pero larangan si Tito Boy kaya yun? Siya lang naman yung nag-comment Pero kung totoo yun, ano yun? Kung totoo man ito Ano yun? Hanggang ngayon, hindi pa rin nakaka-move on si Sweets? Ganon? Hindi lang yun, Mare. Kasi kung totoo yun, ano to si Tito Boy? Naging other Keme? Bumuking ng or diba? Pumatol sa may jowa? Ganon? Hindi, kasi kung tutusin din naman, so ibig sabihin nun, nung sila pa diba, sino ba to si Bong? Yung kanyang partner, diba? For how many decades na. So ibig sabihin, nag-overlap? May something ganon. Diba? Ganon kaya? Ay, nakakaloka. Diba? Nagbibigay katanungan tuloy sa atin. Kasi wala naman din ibang nag-comment Correct. sa industriya Kung hindi diba sa fast talk niya mismo yung ginawa. Correct. Yung pagsasalita. Na parang sinasabi nga ng ilan na parang tipong, teka lang sandali, baka nakakalimutan din ni Tito Boy na minsan siya naging parte din ng ABS-CBN na sana pinangalagaan na lang niya at hindi na lang nagkomento at hindi ginawang issue. Di ba nga pala comment din si Tito Boy noong nakaraan, di ba? Pala comment din na binatikos din siya dun sa Bea Alonso. Hindi, totoo, di ba? Yung mga ganun. Yung sa break-up. Di ba? Super chika din ang siya lang yata hindi Tito nasama Boy. dun sa demanda. Di ba? Yung mga ganung aspect. Hindi, totoo naman. Siya lang yung hindi nasama sa demanda, di ba? Pero siya din yung nagkumpirma on national TV. Di ba yung mga ganun? Eto na naman ngayon muli. Kaya parang sabi ng ilan na okay naman po, mataas naman po ang respeto ng lahat kay Tito Boy Abunda. Pero sa mga aspeto, sana kinonsidera niya na minsan siya naging parte ng Kapamilya Network na nasa loob din niya ng sirkulo. Parang kontrahin din niya yung sinabi ni Marines. Oo nga. Pero alam mo, ang iniisip ko ngayon, kung siya nga talaga yung pinaparinggan ni Sweet. Ayun ang hindi natin alam. Kasi parang kasiraan ito sa kanyang Sino naman din ang sasabihan ni Sweet? Di ba yung mga tao na nagko-comment? Sino kayo alam nga naman ang paringgan ni Sweet, si Derek Daryl Yap. Di ba? Yung mga gano'n. Na namimigay na ng regalo. Diba? Baka naman, Derek. Dahil kung hindi, diba? yaman din lang naman na nagpo-post ka na ng mga ribbon-ribbon mo. Tama, baka naman. Diba? Hanggang bukas na lang ako, Derek. Diba? Pinressure. Ano kayo
laman ng mga no, paalog. Diba? Yung mga ganong aspeto. Oo. May paano kaya? May mga pabigay din kaya si Miss Gretchen Barreto? Oh, sana Sa mga sa mga yung kanyang press. ayuda Oo, yung Christmas La basket. Greta. Yan. Yes. Sana naman, wag mo kalimutan ng baklitas. Ganyan, Pasko rin. Uy, si Cherlala namimigay din kaya? Oo, namimigay yun. Oo. At nagpapaset na nga daw ng Ng dinner date? Oo. Cherlala. We love you so much. ng Kayo po ba MTRCB? sa Office of the President Ano? or sa government, kayo po ba ay may 13-month pay din? Meron naman siguro. Meron naman siguro. Dahil no? syempre naman. Uy, ano ba naman yung Diba? babakas lang naman kami, konti Ano lang ba naman, naman. padala na lang kayo ng isang bilaong palabok. Ganyan. Palanchon. Ay! Hindi mo sasabihin niya kay Sam. Sam, Merry Christmas. Oo nga. Bahala na kayo lumugtong kung sinong Sam yung binabate. Oo nga. Hindi lang sila. Oo, diba? Madami pa. Total, 16 days to go na lang. Christmas na. Oo nga. Di ba yung mga Diba kita, Alice? Pakita nyo naman na maganda ang pagpapalaki sa inyo ng inyong mga magulang. Di ba? Yung Ay, si Maris. Hindi nyo kokontrahin. O, diba? O, Maris, baka kailangan mo na ng tagapagtanggol. O, diba? Ako, pwede naman kami mag-back, diba? Diba? Maris, kung kinakailangan mo ang baklitas, nandito kami. Oo. Diba? Palanchon meet ka nga lang. Kaya tayo nachichismis na bayaran. Diba? Uy, panoorin po natin at suportahan natin yung pelikula ni Ate V. Oo. Diba? This coming MMFF din. Yung Uninvited. Unwanted. Uninvited? Anong unwanted? At panoorin, samahan po natin, diba? Oo Suportahan po natin na nag-iisang star for all season na si Vilma Santos para sa Metro Manila Film Fest entry nila na Uninvited. O, diba? Diba, Kuya Ambet? Mukhang kakaibang role nito ni Ate V dito kasi nga, 'di ba? Parang never, although ginawa na niya yung pagiging, alam mo 'yun, yung pagiging criminal sa Baby China, 'di ba? Yes. Pero eto mukhang, alam mo 'yun, palaban na Ate V na naman ang ating mapapanood. Oo. 'Di ba? Oy, But hindi ka anyway, bubusina. dun kay Ate V, Oo. nakakatuwa kasi dito niya pinatunayan na kapag uninvited ka, Oo. 'di ba? Oo. Baka plastic ka kasi. Ay! Hayaan mo na nga yun. Diba? Hayaan mo na siya. Diba? Hayaan mo siya magtinda. Kaya pala. Oo, hindi. Pero yun na nga. As in talagang mabalik tayo dito kay Tito Boy. Ay nako. Diba? Pero yun Ano na nga ba lang. sasabihin natin kay Tito Boy? Wala. Kasi kung nangyari man yan sa... nangyari na yan. Nangyari na yan, di ba? Oo. Hindi Kung mo may pababuhagagin girian sila. yan. Diba? Hindi mo papabuhagagin yung buhok mo. Nai-stress kasi ako. Kasi imagine, si Oo. Tito Boy may ganong issue. Parang hindi naman ako Diba? makapaniwala din. Hindi, tsaka para kay John Lapus, hindi rin natin alam kung siya nga talaga. Yung mga tao lang din naman na nag-label sa kanya. Huwag niyo muna pagsabungin yung dalawa. Diba? Una sa lahat, hindi to cockfighting. Oo, diba? Na And nakakaloka. I can't imagine na magsasabong si Tito Boy at saka si John Lapus. Oo naman. Kasi kumaga na sa isang industriya lang din naman sila. At saka naman baka naman yung issue na yan, wala naman talagang kinalaman kay Tito Boy, akong sino man, diba? Kasi lahat naman tayo entitled naman tayo sa ating opinion. Kasi lumabas naman sa publiko eh. Yes. So you cannot control anyone to say their opinion. Isa lang ang nasisiguro ko ngayon. Ano? May isang kababayan tayong mawawalan ng trabaho dahil sa pagiging atribida. Yung nagpadala ng screenshot. No? Oo. Yung nagpicture habang nagpa-public apology. May pa-souvenir picture ka dun sa gilid. Labubo. Masyado mong binukelya ng husto, Correct, diba? Kong. Nakakaloka. Hindi sana, alam mo, okay na eh. Damang-dama mo na eh. Pero nung lumabas yung picture na, hindi pala coming from the heart, coming from the bond paper. Oo nga. Na hawak ni ate mong girl. At saka sorry Marisa, Oo. dito lang ako magsasabi sa iyo Oo. ng hindi talaga, ang isa sa mga hindi ko nagustuhan sa mga sa Ano? pahayag mo, Oo. ang ingay talaga nung aircon. Nung window type na aircon na 0.5.
Rinig na rinig sa mic. Oo. Yung mic na ginamit nyo pa, wala pang mic cancellation, noise cancellation. Oo, 0.5 yung yung aircon. Pwede naman yung mga kinakabit lang na lapel na may noise cancellation. Ba't kayo Bakit nag-0.5 na... boom mic? Correct. Tsaka ba't kayo nag-0.5 na aircon sa 40 square meter na kwarto? Kumbaga sa tao yun, hingal na hingal. Hingal na yung aircon, ang ingay. Diba? Tsaka ang isa pa, alam mo kung ano yung nakakainis? Ano pa? English. Kaya nga. Ang hirap intindihin, minigrate ako. In fairness, maganda ang pronunciation ni Pronunciation. No, pronunciation. It's pronunciation. Basta. Nax, ganon. Pronunciation. May kaartehan tayo, no? Inaral natin yun kasi baka... Kasi baka mamaya... Pronunciation. Correct. Yun. At It's saka very articulate. yung Diba? intonation. Oo, yes. Intonation, pronunciation, levitation. Ay nako, anyway, Nako. kay Maris naman, Mm. 'di ba? Ano? Dapat- Gusto ko yun, di ba? Dapat hindi tayo no makeup look kapag Oo, gano'n. yung ganyan. Tapos hindi tayo nagto-turtleneck na white. Yes. Alam mo, Diba? gusto kong gayahin yung outfit mo dun. Para Kasi kang hindi ka magmumukhang parang inside out, ganyan. Pag nagganon ako, magmumukha akong snowman. Akala ko naphthalene balls. Wow. Wow! Ikaw tong bilog Linis Of course. Gusto mo maglabas ako ng ng G-Drive. G-Drive eh. Google Drive yung inilabas. Yun ang ilitan niyo mga Correct. Jimbo. So maglabas ako ng Gusto Jimbo. maglabas ako ng ebidensya. Gusto niyo matabunan si Maris Racal Anthony Jennings. Gusto niyo ilabas ko yung pinagkakatago-tago ni Jimbo. Sigurado tabon na tabon yun. But anyways, nako, kung saan man nahahantong ito ay, mahaba pa tong storya na ito, diba? Oo. Itong darating na MMFF, kung maapektuhan man talaga, makikita natin yan sa magiging sales at outcome ng pelikula ni Vice Ganda. At kung sakali man din na talagang, alam mo yun, ginawang damage control nga ito para, alam mo yun, maputol na kung sakaling lumabas na yung incognito nitong si Daniel Padilla. Oo. Ay, alam mo yun, hindi rin mapulaan ng husto. Diba? Hindi pa nga nagsisimula. Diba? May deadline na nga. Kaya nga. Diba? Binigyan lang ng 26 weeks. Ay, basta ako manonood ako kahit nandun si Maris Racal o wala. Ay, naku, ako din. Papanoorin ko pa din. Siyempre, Meme Vice yan. Oo. Diba? We Matagal love kong her. hinintay ulit na Correct. makasama si Meme. Tsaka nagumawa siya ng pelikula. Diba? Kasi sobrang pagka-busy niya. But anyways, mga pangga, yan, nandiyan po muna natatapos ang ating chikahan on a Monday morning. Bukas mo magka-chikahan, magkakitaan na naman tayo. Diba? Sa huling araw. Oo, sa huling araw. Ni Kapitan Sisa sa Baklitas True. ngayong taong 2024. Naman, January na po tayo ulit makikita-kita. Yes. Palakihin natin, Oo. big event yung bukas ni Bakla. Total, araw-araw niya ina-announce. Oo, sana, diba? Sana may Oo. mga magpadala ng pagkain, Yes, ganyan. diba? Pa-send off, ganyan. Oo. Send off! Chelsea man. Pag-send- Ipabalik na daw si Ha? Chelsea Manalo. Natural, anong gagawin niya doon? Ewan ko ba. Kaya nga, kanina nakita ko may Ano nag-post bang si gawin Miss niya doon? Universe. Umuwi na siya, diba? Diba? So, dahil wala naman ang gagawin doon, tapos na yung event, ano pa tagal-tagal ka doon? Diba? Sasayang ka lang ng pera dyan. Oo nga. Minsan yung budget, maibalik pa ulit sa kasi kung Miss anong pondo. Universe Asia siya. Ah, talaga ba? Intergalactic, ganyan. But anyways, mga maraming salamat po sa inyong muling paggantabay. Muli po ako si Kapitana Sisa. Hoy, Tita Alice! Oo. Ano na? Oo, diba? Asan na yung para sa mga guard Uy, hindi ka guard. Huwag kang mag-abang. of the galaxy? Oh, guard dyan. Ako po ang yung Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagka, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo!